So mga bagay na kailangan mong gawin upang mabigyan ng takot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. So mga kamamay, napakaganda nitong topic na to at sigurado ako napakarami na namang kababaihan ang matutulungan nito. Kaya mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin pa. At ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang madagdagan ang takot ng isang lalaki na mawala ka sa buhay niya? So number 1, mag-self-improve sa iyong sarili. Ito po mga kamamay yung pangunahin. Para sa akin, ito yung pangunahin na dahilan kung bakit ang isang lalaki ay hindi lalayo sa iyo. Kung kaya't ang isang lalaki ay matatakot na mawala ka sa kanya. Dahil araw-araw kang gumaganda, araw-araw kang nagse-self-improve. Kasi napakarami sa mga kababaihan ang hindi napapangalagaan ang kanilang ganda. Yung tipong pag sinagot mo na siya, okay, pag sinagot mo na yung lalaki, nai-stack up ka na, hindi ka na nag-bloom, hindi ka na nag-self-improve, hinahayaan mo na yung sarili mo na ma-stack up sa kung ano ka ngayon. Yung iba dyan, mas tumataba. Yung iba dyan, mas pumapangit. Napapabayaan yung kanilang sarili. Kaya ang isang lalaki napipilitan na maghanap ng iba, kaya ang isang lalaki hindi natatakot na kumilala ng iba, kasi ikaw sa sarili mo, napapabayaan mo na yung mga qualities o yung mga katangian na nagustuhan sa'yo noon ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na matakot ang isang lalaki, na iwan kayo, na mawala kayo sa buhay niya, kailangan ipakita nyo, i-show nyo sa kanila kung ano ang meron kayo para ingatan nila kayo. At yun nga mga kamamay, yun yung sarili ninyo. Sarili nyo na nga lang, hindi nyo pa maalagaan. Sarili nyo na nga lamang, hindi nyo pa mai-improve. So mga kamamay, sabihin nyo ngayon sa akin, sinong mga kalalakihan ang mag-i-stay sa iyo kung ikaw mismo sa sarili mo, napapabayaan mo na yan. Unahin mo muna sarili mo, yung itsura mo, yung alindog mo, ibalik mo. Kung dati-rati, 60 kilos ka lang dahil sobrang sexy mo. Ngayon, anong nangyari? Halos mas mabigat ka pa kaysa sa lalaki. Mas mabigat ka pa kaysa sa partner mo. Mga kamamay, simulan po ninyo ang mag-improve ng inyong sarili. So yun yung number 1 tips ko mga kamamay, para matakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanya, kailangan sa inyong sarili magsimula. Please, improve yourself. So number 2, lumabas paminsan-minsan kasama ang inyong mga kaibigang lalaki. Tandaan nyo mga kamamay, magbibigay din ito ng takot sa isang lalaki na mawala ka sa kanya. Magbibigay din ito ng alarm sa isang lalaki na meron pang ibang lalaki ang pwedeng makapagpasaya sa iyo bukod sa kanya. Kapag kasi pinipili nyo o tinatry nyo na lumabas at maging masaya kasama yung mga kaibigan yung mga lalaki, and take note ha, hindi ko sinabing sa mga lalaking kaibigan nyo kayo sumama lamang. Pwede kayong sumama sa mga kaibigan yung lalaki at babae. Kailangan kasi may babae kasi baka isipin ng inyong mga partner na merong iba na kayo. Okay? Huwag nyo sanang uugaliin na puro lalaki ang inyong sasamahan. Kailangan halo din po. May babae, may lalaki, para lang maiisip niya na one of those friends na mga lalaki is baka merong ibang gustong sumalo sa'yo. Kaya magbibigay din ito ng takot sa isang lalaki na mawala ka o maagaw ka ng iba sa kanya. Kaya mga kamamay, paminsan-minsan, lumabas din kayo at sa paglabas nyo yon, ipakita nyo ang inyong saya, ang inyong kakaibang ligaya kapag kasama nyo sila. Kaya mga kamamay, maging masaya kasama ang iyong mga kaibigang lalaki. So next, huwag mag-focus sa kanya, dapat sa iyong sarili. Tandaan nyo mga kamamaya, kung marami o sobra yung oras na ibinibigay nyo sa isang lalaki, sa tingin mo, iisipin ka pa niya? Sa tingin mo, maaalala ka pa niya? O sabihin na natin, kapag sinachat mo siya, kapag palagi mo siyang tinatawagan, kinakausap ka niya,
Okay, sabihin na natin ganyan na. Pero, kapag ka dumating sa time na mag-isa na yung isang lalaki, hindi ka na nangungulit, sa tingin mo, iisipin ka pa niya kung palagi kang nagpaparamdam sa kanya? Kung palagi kang nagme-message sa kanya? Kailangan mga kamamay, huwag kang masyadong maghanap ng atensyon ng isang lalaki. Kailangan mga kamamay, hindi ka palaging nagme-message sa isang lalaki. Hayaan mo lang yung araw. Hayaan mo lang yung araw na lumipas. Basta ang mahalaga, yung minsan na kayo ay nagka-chat, nagkausap sa isang araw. Huwag naman sasabihin na, sabi ni kamamay, huwag daw palagi mag-message, kaya hindi na ako nag-message buong araw. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin mga kamamay, yung kapag kayo ay nakapag-usap, isa o dalawa sa isang araw, okay na po yun. Eh yung iba diyang mga kababaihan, nakapag-usap na nga, maya-maya tatawag na naman, "Hi babe, kumusta ka na? Namimiss na kita." Tapos mamaya, pagkalipas ng isang oras, tatawag na naman, "Kumain ka na ba? Yung ano mo, huwag mong kalilimutan ha, ganito." Oo, okay lang na ma-miss mo siya. Pero wag naman muna sanang oras-oras ka tumatawag. Yung tipong ipunin mo yung mga sasabihin mo o ilista mo. Para sa ganon, pag nag-usap ulit kayo, marami kang sasabihin sa kanya. Marami kang i-share sa kanya, isang bagsakan na lang. Hindi yung maya. Di ba? Nakakainis yung ganun eh. Maya mo na tinawagan yung isang tao. Maya mo na tinawagan yung isang lalaki, hindi na niya nagawa ang kanyang gustong gawin sapagkat lagi mo siyang naaabala. Hindi naman siya makapagsabi na, "Mamaya ka na tumawag," kasi nga nahihiya siya sa'yo. Lalo na kung kayo ay bago pa lamang. Kaya mga kamamay, huwag niyo sanang uugaliin na masyado kayong magfo-focus sa isang lalaki. Yung tipong huwag niyo sanang iisipin na kayo ay nakakalimutan ng isang lalaki. Okay? Sabihin ko palagi sa inyo na dapat tama lamang. Huwag sosobra sa pagpaparamdam. Huwag sosobra sa pagpo-focus sa isang lalaki para hindi siya manawa. Pagka kasi siya ay nanawa, ang maghahanap yan ng ibang gusto niyang makausap na maiba naman. Nakaka-boring din kasi mga kamamay, yung mga oras o yung mga panahon na wala na kayong mapag-usapan pero kinukulit mo pa rin siya. Kaya mga kamamaya, sa halip na mag-focus sa kanya, bakit hindi ka mag-focus sa sarili mo, mag-self-improve ka, mag-ayos ka, para naman maging makabuluhan ang araw ninyong dalawa. So next, ipakita mo na hindi ka nagsiselos kapag ka may kausap siyang iba. Tandaan niyo mga kamamaya, ang pagsiselos po ay nakakairita. Lalo na kung wala namang ginagawang mali ang isang lalaki. Lalo na kung work-related naman. Kung bakit niya kinakausap yung isang babae. Di ba? Wala kayong dapat ipagselos. Alam niyo, yung pagsiselos na ganyan, na wala naman sa lugar, wala naman dapat pagselosan, pero nagagalit ka sa isang lalaki, pagpapakita po yan mga kamamay ng pagiging low value ng isang babae. At ayoko na maging low value kapag dating sa mata ng isang lalaki. So mga kamamay, wag mo sanang bigyan ng clue ang isang lalaki na maghanap ng iba. Kasi yung pagsiselos, nagpapakita lang yan ng pagkatakot mo na mawala siya sa iyo. At pag naramdaman ng isang lalaki na takot kang mawala siya sa iyo, lalo siyang gagawa ng pagkakamali. Kasi nga, hindi mo kaya na mawala siya sa buhay mo. Kaya ka nga nagsiselos Takot kang maagaw siya ng iba. At pag yun ang nalaman ng isang lalaki, pwede siyang gumawa. Binibigyan mo siya ng permit, ng permiso na gumawa ng mas worst na bagay sa inyong relasyon. Iisipin ng lalaki ganito, "Naku, hindi pala ako kayang mawala sa buhay niya ng partner ko. Kaya kahit anong gawin kong mali, okay lang. Kaya niya pa rin akong tanggapin. Kaya pa rin niya akong ibigin. Kasi nga, ayaw niya akong mawala Gusto mo bang mangyari yon? Nahihintayin pa natin gumawa siya ng masama bago mo gawin itong aking tips? Di ba? Ang pangit namang tingnan nun. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, huwag ka munang magselos ng magselos. Kasi malaki yung magiging epekto nito. Kung hindi ka magsiselos, malaki magiging epekto nito sa inyong relasyon. Ikaw yung hahabulin, yung lalaki ang matatakot na mawala ka sa buhay niya. Okay? So next, ipakita mo yung kumpiyansa mo sa iyong sarili. Tandaan niyo mga kamamaya, ang babaeng mataas ang self-confident. Yan yung mga babaeng high value. Yan yung mga babaeng hinahabol ng mga kalalakihan. Yan yung mga babaeng hindi takot maiwanan. Yan yung mga babaeng kayang tumayo sa kanilang mga sariling paa.
Kaya mga kamamay, kapag ka nakita ng isang lalaki na hindi ka takot, iwanan siya. Nakita ng isang lalaki na mataas ang iyong kumpiyansa sa iyong sarili, matatakot yan. Matatakot yan na iwanan ka, matatakot yan na humanap ng iba sapagkat wala nang mas hihigit pa sa kagaya mo. Kasi bibihira lang yung mga babaeng mataas ang kumpiyansa sa sarili, Bibihira lang yan at yan yung mga hinahabol at ayaw na mawala ng isang lalaki sa buhay nila. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, sanayin nyo ang inyong sarili na hindi dapat kayo takot mawalan. Hindi dapat kayo takot maiwanan. Okay? So next, ipakita mo ang pakonti-konti mong pagbabago every time na makagawa siya ng pagkakamali. Tandaan nyo mga kamamaya, kung hindi kayo mag-a-adjust, what I mean sa mag-a-adjust, kung hindi kayo magiging sensitive sa mga bagay na ginagawa ng isang lalaki sa inyo. For example, niloloko kayo, sinasaktan kayo, pinagtataksilan kayo. Kung hindi kayo magiging sensitive sa mga bagay na yan, kung hindi kayo magre-react sa mga bagay na yan, kung hindi kayo magbabago ng ugali pa konti-konti sa isang lalaki dahil sa mga bagay na yan, eh malamang sa malamang, hindi titigil ang mga yan sa kanilang mga kalokohang ginagawa. Baka nga, mas higitan pa niya yung kalokohan niyang ginagawa noon. Baka mas mabigat pa yung gawin niya kalokohan ngayon. Kasi nga, okay lang sa iyo Kung wala kang ginagawa, it means, yes, okay lang. Tinatanggap mo yung mga mali niyang ginagawa. Pero, kung ikaw ay nagre-react, pero kung ikaw ay nagpapakita na hindi okay yun sa iyo sa pamamagitan ng pagbabago mo pa konti-konti sa pagtrato mo sa kanya, malamang sa malamang, matatakot yan na mawala ka sa buhay niya. Sapagkat apektado ka sapagkat hindi ka nagiging masaya at kasunod dun mga kamamay, maaari mo siyang iwanan. And last, huwag mo siyang patulan sa bawat away at tampuhan ninyo. Yes mga kamamay, kapag kasi nawalan na kayo ng ng pake sa bawat tampuhan at away ninyo, malamang sa malamang mag-iisip ang isang lalaki. Bakit kaya hindi na ako pinapatulan nito? Ba't kaya hindi na to nakikipag-away sa akin? Di ba? Hindi na tataas ang pride ng isang lalaki. Hindi na niya masasabi o hindi na siya magtatalak pa sa inyo na kung ano-anong gusto niyang patunayan. Kasi the more na nag-aaway kayo mga kamamay, the more na kayo ay nagpapataasan ng pride na dalawa, puro sakit, puro bigat ng kalooban lang ang mararamdaman ninyong dalawa. At kapag ka napanatili niyo yung bigat ng damdamin na gano'n sa mahabang panahon, for example, 1 linggo na nag-aaway pa kayo, ang maiisip niyong dalawa, bumitaw, kumalas, bumababa ang halaga mo sa isang lalaki kapag kagano'n. Kasi nga, galit siya, tampo siya. Pero kung hindi mo siya papatulan, di ba? Huhupa yung kanyang galit, bababa yung kanyang tampo, at maiisip niya yung mga pinagdaanan ninyong dalawa na magkasama. Yung mga mas malalaking problema pang pinagsamahan ninyo, pinagsaluhan at nalampasan nung kayo ay magkasama. Kaya mas makakabuti mga kamamay upang matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya, huwag mo siyang patulan sa bawat away at tampuhan. So mga kamamay, if ever na nagustuhan nyo yung love advice kong ganito, at kung sa tingin ninyo nangyari na sa inyo yung mga bagay na ganito, mag-comment ka naman, share mo naman ang experience mo, and kung may katanungan ka, pag-usapan natin yan. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag sana kayong magdalawang isip na pindutin yung subscribe button at i-like ang video ito. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.